As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening. Dito po mula po sa Pilipinas. God bless everyone at maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Welcome po sa Coach Jared Live YouTube channel. I'm Coach Jared. Okay. At ano pa ba? Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating Coach Jared Live YouTube channel. And pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, and ang atin pong Facebook group, Tambahin ng mga Kotseros. Ayun. Okay, isa sa mga bagay na hindi natin napag-usapan kahapon, itong komento ng ating ombudsman. Tungkol dito sa pagkakabigay ng bail kay Bong Revilla. Controversial to mga babayan kasi maski yung isang hurado, isang judge doon sa Sandigan Bayan kumontra. Kumontra siya doon sa tawag dito, pagbibigay ng bail. At actually very convincing yung kanyang sinabi. Kung nakalimutan nyo na po mga babayan, ito yung balita tungkol dyan. Ayan. Revilla posts 1 million peso bail for malversation case. Malversation to So, well, hindi naman kasi non-bailable ba ang graft? Wait, tingnan natin ang penalty niya. Alam ko hindi non-bailable to Yung plunder non-bailable. Wait. Bailable ang graft and corruption Yeah, bailable nga. Oo. Kasi hindi reclusion perpetua ang parusa sa graft and corruption kasi. Kaya bailable siya. Pero yung plunder, kung plunder ang kinaso, yun, non-bailable talaga yung plunder. Pero kung graft, alam ko yung graft and corruption talaga, bailable lang yan Ang problema kasi, mga babayan, kaya na pagbibigyan ng bail ang mga ganitong kaso. Mainly because kung ang ebidensya ay hindi matibay. So, tulad dito sa malversation, baka hindi matibay. Allegedly, hindi matibay yung ebidensya laban kay Bong Revilla. Ayan for failure of the prosecution to establish that the evidence of his guilt is strong. So, meaning mga kababayan, dahil yung kanyang kaso daw ay hindi matibay, pinagbigyan siya ng bail. So, saan napapunta to? Dahil may ganitong desisyon ng Sandigan Bayan, most probably madidismiss tong kaso. Most probably. Pero mga kababayan, ang nakakatawa dito, yung mga kasamahan niya sa Bulacan, the court denied the bail petitions of Revilla's co-accused DPWH Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, Emelita Huwat, RJ Domasig, Accountant Juanito Mendoza, and Cashier Cristina Pineda on account of the strong evidence of their guilt as to the charge of malversation. Yun.
So, this is an interesting development. Alam nyo, tulad nung ano, di ba, sinabi natin last time, yung what is sauce for the gander, what is sauce for the, what is sauce for the duck should be the sauce for the gander. Mhm. So, ibig sabihin, kung ano yung pagtrato mo sa isang bagay na katulad or kamuka, dapat ganun din ang pagtrato mo dun sa mga iba pang katulad at iba pang kamuka. Mhm. So, kung ang mga kasama niya sa kaso ay hindi nabigyan ng bail, bakit si Revilla ay napagbigyan? That is a really, really interesting question. Kung malakas dun sa iba, bakit kay Bong Revilla biglang humina? Di ba? Anong meron? So, dapat mahina rin sa kanila. Dito sa iba nakasama. Kasi mahina dun sa isa mahina doon sa nagbigay ng pera. So kung mahina doon sa nagbigay ng pera, o di dapat mahina din dun sa mga nag-execute kasama sa conspiracy. Mm-hmm. May problema dito. Ang sabi ng ombudsman ngayon, mga kababayan, tinrabaho daw ng Sandigan Bayan yung kaso ni Bong Revilla. Tingnan natin. Para kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mukhang trinabaho raw ang pag-grant sa bail petition ni dating Senador Bong Revilla. Nakabayad man ng piyansa, ikinanta ng Ombudsman na di pa raw bayad ang dating senador sa civil liability mula sa pork barrel case. So, yung 125 Yan ang Agenda Weekend Report ni John Rez Calata. Inaasahan na raw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang radio program, sinabi ni Remulla na tila tinrabaho ang paggarantiya kay Revilla na makapagpiyansa. Matatanda ang Biyernes, July 31, ng pagkalooban ng korte ng pansamantalang paglaya si Revilla matapos maglagak ng 1 million peso bail. We predicted this to happen. Alam na namin to, meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na Total. para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Una nang sinabi ng ombudsman na hahamunin nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Bagamat nirerespeto nila ang desisyon ng Anti-Graft Court, handa silang gamitin ang lahat ng legal remedies para patunayang matibay ang kanilang ebidensya sa papel ni Revilla sa umano'y questionableng proyekto. Sa panig ng Malacanang, nirerespeto din daw nito ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kanyang social media, nagpost naman ang dating senador ng picture kasama ang kanyang pamilya at sinabing God is good. Yan. Pag God is good no? Alam nyo, nakaka-irita yung mga ganyan. Totoo lang. No joke. Biglang God is good eh. Buisit na yan. Tapos yung walang hihain ng sambayan ng Pilipinas. Maski noong 2025 elections, hindi ko binoto yung si Bong Revilla. Maski alyansa siya, hindi ko siya binoto. Oo. Kasi hindi naman kasi ako tanga. Hindi naman kasi ako tanga. Alam ko naman yung nangyari dun sa PDAF. Sa PDAF scam. Alam ko rin, mga babayan, hanggang ngayon, hindi pa niya binabalik yung pera na nakulimbat niya sa PDAF scam. Civil liability yun eh. Hanggang ngayon, wala pa.
Di ba? Nakakaloko. Nakakabwisit, sa totoo lang. Nakakabwisit. Sinong God? Sinong God ang pinapasalamatan nito? Nasaan ang hustisya nito? Botohan kasi yan eh. Yung Sandigan Bayan. Tatlo kasi silang justices. Tatlong associate justice yan. Magbobotohan sila. Kung sa lahat ng desisyon, pagbobotohan nila yan. So, hindi lang kasi siya tulad ng regular court na iisa lang ang judge. So, di ko alam kung bakit ganun. Di ko alam kung bakit siya bigyang... Pero, mga babae, anyway, tapusin muna natin to. Samantala, pinalutang din ni Remulla sa kanyang radio program ang usapin sa hindi pa nababayarang civil liability ni Revilla matapos ma-acquit sa kasong plunder kaugnay ng paggamit ng pork barrel funds. May incident pa tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. Kasama niya sa judgment of acquittal, pinasusoli sa kanya yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa nasusoli yung pera. Kaya ayon sa ombudsman, dapat magkaroon ng whole of government approach para matuldukan na ang korupsyon sa bansa. It has to be a whole of government approach to solve the problem of corruption. Kami sa ombudsman, we raise the standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. Tinaas na namin ang standard. Hindi weaponized ang ito. Hindi weaponized ang trabaho namin. Evidence-based. Ngayon, hindi lang kami yan. The other half of it is the judiciary. Makikipag-usap daw si Remulla kay Chief Justice Alexander Hesmundo kaugnay dito para sa Agenda Weekend. Abot na sa Supreme Court. Kasi yung ombudsman, yung Sandigan Bayan, under ng Supreme Court yan eh. But anyway, ito yung decision ng ito yung decision ng isang justice. Ayan. In his dissenting opinion, Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda asserted that there is strong evidence implicating former Senator Ramon Bong Revilla as a principal conspirator who allegedly initiated and secured funding for the alleged Ghost Flood project in Pandi, Bulacan. Sabi, ito, to absolve a project proponent based on the ground that he did not personally participate in the disbursement process or in the falsification of documents would unnecessarily fracture this single continuing scheme. O, bakit, mga babayan? Kasi, mga babayan, ang sabi kasi, mga babayan, dito sa kwento ng kung paano nagkaroon ng korupsyon ng flood control. Meron daw ho kasing kalakaran. Okay. Ano yung kalakaran? Ibig sabihin, seeking or accepting commitments from contractors, the proponent allows the project to become imbued with private financial interest. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi, according dito sa dissenting opinion ng isang Sandigan Bayan Justice, hindi makukumpleto yung pagnanakaw kung walang magbibigay ng pera. Basically. Hindi matutuloy, walang makukuhang pera kung walang magpopondo. Make sense? Make sense? Dito sinabi niya. So, kung aabsueltuhin daw yung nagbigay ng pondo, yung project proponent, dahil lang sa hindi siya kasama hindi siya nakisama sa aktual na pagbibigay ng pera. Yung yung nakawa na, yung aktual na nakawa na. Hindi daw kasi siya yung nag-abot. At hindi rin daw siya kasama sa falsification ng documents, basag yung isang kwento ng conspiracy.
Paano ka nga naman kasi makapagnakaw kung wala kang kukuhaan pondo? Kung wala kang pagkukuhaan ng pondo. Saan ka kukuha ng nanakawin mo? Kung hindi nakasulat sa GAA, yun nanakawin. Di ba? Kung hindi nakasulat sa GAA, yun nanakawin niya. Eh, paano siya makakapagnakaw? Di ba walang sense? There is strong evidence that Revilla's role as project proponent is instrumental in transforming the subject project into a vehicle for the misappropriation of public funds, ultimately enabling the unlawful disbursement to SIM. So, ang mangyayari dito, mga kababayan, tuwing merong kakasuhan tungkol sa flood control scam na congressman or senador, ang ilulusot na lang nila is, hindi naman ako kasama sa nagbigay. Nagbigay lang naman ako ng provision sa GAA. Di ba? Eh, yun nga ang problema eh. Yung provision mo sa GAA, ang ginawa niyong mekanismo para makapagnakaw. Kung wala silang ibinigay na budget doon sa ghost project na nakasulat sa GAA sa batas, eh di walang ghost project. Kung hindi sila nakakuha ng pera, o kung hindi sila nakakuha ng porsyento, paano nagkaroon ng ghost project? Yun yung punto kasi doon. Paano nangyari yun? Kaya mga babayan, hindi ako magtataka kung totoo itong sinabi ni Montulfo. 10 minutes ago lang to. Ngayon niya pinusto eh. Sabi ni Montulfo, 1:38 p.m. Pero alas 3 na pala. The reputation of the Sandigan Bayan as an incorruptible court has been tainted with no less than Ombudsman Boying Remulla questioning its integrity. Did former Senator Bong Revilla, who is charged with plunder, pay off the honorable justices of the supposed honorable court to grant him bail? Nabayaran daw ba mga justices? Remulla said he had expected that Revilla would be granted bail for the non-bailable offense. Baka yung malversation na non-bailable. Kasi graft and corruption is bailable. The ombudsman's accusation holds water because Revilla's co-defendants in the multi-billion peso ghost projects in Bulacan have not been granted bail. Tama naman. Nakita naman natin kanina. Granting Revilla bail was tantamount to an acquittal since the honorable court says the prosecution has not presented enough evidence against him. This is not the first time Revilla was charged with plunder before the Sandigan Bayan. Tapos yun nga, yung PDAF. His chief aide went to prison. Ayun, no, fall guy. Yung aide niya ang nakulong. The poor guy died in prison. That acquittal was also suspect. With Revilla out, Senator Jinggoy Estrada and other accused in the DPWH ghost projects are also expected to be granted bail. Totoo yan. Yun nga, La Union Soviet eh. Kahit sabihin natin na may testimonya si Yusek Bernardo na nagdala siya ng pera kay Bong Revilla, eh, para sa Sandigan Bayan, sa mga ibang justices ng Sandigan Bayan, hindi mahalaga yun. Di ba? Kahit alam na inabutan siya ng pera. So, ang mangyayari, sinisisi ngayon ng ang lumalabas na mastermind, hindi yung proponent. Ang lumalabas na mastermind ngayon, hindi yung kumubra ng pera. Ang may kasalanan ngayon, mga kababayan, actually, is yung mga nag-deliver ng pera. At yung contractor. Yun ngayon.
Siya ngayon ang may kasalanan. Siya ngayon ang masama. Ngayon, yung tumanggap ng pera na galing doon sa Ghost Project, walang kasalanan. Tumanggap lang naman siya eh. May ebidensya eh. Hindi naman siya nag-deliver ng pera. Tumanggap lang naman kasi siguro. May mali, di ba? May mali eh. Ay, gusto ko tong comment ni Wonderful. Gusto ko tong comment mo. Sige. Yung nag-approve daw at pumirma ng GAA ang ipakukulong. Okay. Sige. Patunayan mo ngayon kung paano yung pagpirma ng GAA led to the graft and corruption and plunder. Dahil ba sa mali-malitang pera nyo na sinasabi nyo mga DDMs? Dahil ba sa mali-malitang pira na hanggang ngayon nagbabago ang kwenta, nagbabago ang kwento? Miss Wonderful. Ito kasing kay Bong Revilla, tumanggap siya ng pera. At may testimonya na tumanggap siya ng pera. Kaya nga nakakapagtaka eh. Oo. Pero yung kwento nyong mga DDMs, mga Dutertards, na mali-malitang pera, na nagbabago, depende sa kung sinong kaalyado, palyado. Ang pagpirma, hindi ibig sabihin nun, kriminal ka. Yung paggamit, yung paggamit ng pera, ang ibig sabihin, kriminal ka. Kung illegal ang paggamit, o di kriminal ka. Magbibigyan ko ng halimbawa. For example, si Rodrigo Duterte, nung bumili siya ng napakaraming vaccine, nung bumili siya ng napakaraming face shield, nung bumili siya ng napakaraming face mask, gamit ang Parmali. Yun ang halimbawa ng korupsyon. Miss Wonderful. Yun ang halimbawa ng korupsyon. Miss Wonderful. Hindi yung pumirma. Ngayon, kung gusto nyo ituro sa pumirma, o di pakita kayo ebidensya na tumanggap. Na problema dun. Ang may problema, yung tumanggap. Ngayon, lesson learned kay Ombudsman. Lesson learned kay Ombudsman. Kasi feeling ko, etong si Ombudsman kasi, na-pressure. Nagmadali. Wala problema. Labanan niya. May mga legal remedies naman dyan. Yung pinatutungkulan daw niya, yung judge. Sige, wala problema, Miss Wonderful. Wala problema yan. Ipopost natin para lang masabi na na patas tayo guys. Oo. Yung judge daw ang pinatutungkulan ni Miss Wonderful. Okay. Sige. But anyway, may problema ngayon to si Ombudsman. Ang problema ni Ombudsman, ba't ka kasi nagpapapressure? Nagpa-pressure ka, nakasuhan si Martin Romualdez. Ngayon, nawawalan ka ng kredibilidad dahil yung testimonyang ginamit nyo galing sa Malita Boys. Di ba? Galing sa Malita Boys eh. Di nasisira ngayon ang kredibilidad niya. Nadagdagan pa ngayon dahil napagbigyan ng bail etong si Bong Revilla.
Hindi pwede magugas kamay dito si ombudsman. Nagpa-pressure kasi siya. Huwag kasi magpa-pressure. Evidence-based daw pero sa 18 Marites. Yun na nga. Huwag kasi magpa-pressure. Diba? Pwede naman kasi hindi nagpapa-pressure. Kaso, hindi ko alam kung bakit siya nagpapa-pressure. Ombudsman naman siya. Baka dahil para sa kapatid. Pwede rin naman yun. Baka kasi yung kapatid niya, kailangan ng suporta para sa 2028, di ba? Bahala na sila doon. Buhay na nilang lahat yan. Bahala na sila doon. Buhay na nila yan. Basta, ang concern lang natin, tayong mga hampas lupang Pilipino, gusto lamang naman natin makakuha ng hustisya. Gusto lang natin makakuha ng hustisya. At gusto lang natin magkaroon ng kalinawan doon sa nangyari sa flood control scam. Ngayon, kung paglalaroan ng politika nyo, kasiraan yung lahat yan. Kasiraan yung lahat yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Anyway, mga kababayan, punta po tayo sa ating susunod na live stream. Ito yung susunod nating live stream. Yan. Sana ba? Okay. Ito rin susunod natin live stream, mga kababayan. Nakapin na siya. Ayan, So, click nyo na lang yan, mga kababayan, at magkita-kita tayo sa ating susunod na live stream, mga kababayan. Alright? God bless everyone. See you in a bit. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.